morning po sa inyong lahat. Kaalis lang ng asawa ko. May work siya. Today is Sunday. Everyday ako mag-update sa inyo kung ano yung nangyayari dito para alam nyo din. So, ito ang panahon. Sunny. Ayan, time check. 7:54. So, mamaya kami aalis ng mga bata kasi na magsimba. So, yun. Ako lang yung gising na, kaya hindi ako pwedeng mag-ingay. Kaalis lang ng asawa ko, kaya sabi niya, ilis ko daw ito. Kasi sabi ni Mr. wag ka mag-stay sa labas. Mamaya ka na lang lalabas pag gising ng mga bata, sabi niya. Good morning po! Punta kami sa church kasama ang mga anak ko. Mainit siya pero hindi masakit sa skin. Oo. So, ang mass time, ang time ng misa dito ay 10 o'clock sa maliit. So, nag-start siya everyday. Everyday yan. May 8 o'clock until 9 na misa dito sa maliit na church. Everyday yan. Tapos, everyday din naman may misa dito sa malaking church. 6 o'clock ng hapon. So, pag Sunday, mag-start ng misa 7 to 8 until 8 to 9. Ganon ang schedule. So, dito kami pupunta sa maliit na church. 10 to 11. Oo. So, napili namin pumunta ngayon 10 o'clock kasi pag 6 o'clock na dito, medyo gabi na siya. Oo. Yung madilim na. Umiba na yung oras ba. So, yun, malapit lang guys. Walang problemang maglakad kasi hindi kawawa ang mga bata na naglalakad sila. Like me, may benefit sa akin. Mas healthy. So, hindi sila kawawa guys. Hindi kami kawawa na naglalakad. Kasi maraming nagsasabi na kawawa yung mga bata, naglalakad sila. Mainit. Hindi naman siya yung init ba? Hindi masakit sa skin. Oo, vitamin pa naman siya kasi 9:20 na. Oo. So, yun. Happy blessed Sunday po sa inyong lahat. Kita-kits mamaya ulit. Fix your right. Okay. Ito na yung bungad ng church. Hello po. Tapos na kami sa misa. Pauwi na kami. Idaan ko yung mga bata sa bahay and then pupunta ako sa market. Bibili ako ng stuff pagkain namin kasi umiling sila ng macaroni cheese. What then? Patata. Patata with macaroni cheese. Mac and cheese with potato on top. Lagyan ko ng potato sa taas yung mac and cheese. Yun ang yung isa kasi iba yung gusto. Yung itong isa gusto niya ng mac and cheese. Kaya ang gagawin ko, lagyan ko ng potato kasi siya yung gusto niya potato na may cheese. Bonjour. Kaya sabi ko, ganun na lang. Lagyan natin ng twist ang mac and cheese. Kaya bibili ako ng cheese at saka yung pang macaroni na mac and cheese. So, yung elbow ba? Wala akong ganun. Idaan ko na sila sa bahay tapos pupunta ako dito sa supermarket. Kasi alam nyo, kapag isama ko sila, mabagal sila maglakad. Kaya mabilisan lang yung pagkuha ko ng gamit ba. So, yan. Pauwi na kami guys. Isabihin nyo nga kung may tumutunog pa sa camera ko kasi maraming nakapansin na may tumutunog daw. Hindi ko nga alam kung bakit. So, inayos ko yung tripod and tinanggal ko yung light sa camera ba. Baka yun yung naririnig nyo guys. So, i-comment nyo nga sa akin sa baba, comment section kung may naririnig pa kayong tumutunog. Kasi kapag nag-e-edit ako, hindi ko naman marinig. Pero sabi nyo pag
Ano, may naririnig na maingay daw. Baka nga yung tripod ko, ewan ko lang. Tignan natin. Ngayon na tinanggal ko yung ano, yung lights. May lights kasi itong camera, naka built in. Tinanggal ko. Pwede naman ilagay pag ano, yun. Okay, kita kits. Hi guys, nagluluto ako. Hello po. Hindi ako nakapag-start na maipakita yung niluluto ko kanina kasi nag-aapurado si Mami Laura. So ito ang lulutuin ko na request ng mga nakis. Ito ay ewan ko kung naririnig nyo itong recipe nito, mac and cheese. Mac and cheese, pero may potato siya. Nilagyan ko ng twist kasi itong babae nga gusto niya may patata. Ay, kaya ganito ang gagawin ko. Ito yung ginawa kong sauce. Yan, homemade sauce ito. And then, ang nilagay ko is ground beef, minced meat. Oo, and then nilagyan ko ng corn. Tapos yung ginawa kong sauce na alam nyo na yan, red sauce. Tapos nilagay ko dito yung patata. Ayan, ito prinito ko konti. Konti lang, hindi siya yung deep fry. Inano ko lang siya. And then, ito yung elbow na pang nailagay natin dito. So ang gagawin natin is ganito. Ito ay request ni Bunso at si Cheyenne dahil may patata ang gusto niya din. Ay nako, sabi ko hindi pwede ang dalawang recipe. Isa lang kaya ginawa ko. Nilagyan ko na ng tawag dito, mac and cheese with potato ba. Ito yung lalagay ko, na-boil ko na siya. So parang ano siya, lasagna na ang labas nito. Pero hindi naman lasagna yung ipasta niya. Elbow naman siya. Gawin nating layer. Tapos lagyan natin ng cheese. Cheddar cheese. Tapos ilagay natin ito sa oven. O, di okay na ang lunch natin. Tapos ilagay natin ito mga 30 minutes sa oven. Naluto naman na yung ano natin guys. Tapos lagyan natin ng yung cheese. Yan, madali lang kapag wala na akong maisip na ano, ganito ang ginagawa ko. So lagyan na natin ng cheese. Ang ginagawa ni Mami Laura. Gusto ko bang ipakita? Ayan. Ito na yung ginawa ko. Ilagay na natin ito sa oven. Lutuin natin yun hanggang 25 to 35 minutes. Sige. Guys, thank you, Bunso. Naalala mo. I am the Careful. I am the one who found the camera. Your sweet food is ready. Yes, it's ready. Si Mami Laura. Hi guys, naluto na ang pagkain. Ang turn off. Ay? Mommy, you can't. Show them your request, mister. Oh my God, that's loud. That's big macaroni. Yes, And your request. I like it. Lalana, I said mac and cheese. And you made the ingredient of mac and cheese potato on top. Ang init. Yan na. The cheese, the I don't know if macaroni. it's cooked now. Wait, I try taste testing.
Wait, I taste the Wait, but why? You will eat first. Yeah. Have some respect Wait. first. Wait, we will put the... Ito na yung tatlo natin. Naku, hindi na makapaghintay ang dalawa kong anakis. I'll take the macaroni if I can. Hindi ba ano? I cannot. Inside is the one I will cut take. I don't know. Mag-Arabic na naman si Mami Laura. I will cut like this. It's hot. It's crispy. Kasi nasa top siya. Dapat nagkamali ako ata. It's hot. Nee! It is hot. Mama, the Sarasur will eat. I know, but it's so hot. Yeah, let us hold this one. I'll get it. Okay, it's not hot. That's what it hurts. Ito na siya. Ito na po. Yan na siya. Okay. Ito na po ang food namin ngayong araw. Put this fork. Yeah. Spork? What does spork? Spork? She said spork. Spork. I don't know if it's cooked. Give me the haida. I remove the haida. It looks inside like a lot of cheese. I don't know. Like in the camera, it looks like a lot of cheese and macaroni. Okay. Bring the haida. I don't know. We need it cooked now. Taste Crunchy. the top and you know. It's not even cooked the top. Da. But instead, Hindi malakas dito guys. I didn't you cook it? Mama is upset. The village kasi. That's why I make it. Hey, We haven't tried that before. How do we say it? Bago lang pala. Good. But why etek on top? Hala, honey, si... No po? No? Hi guys! Tapos lang namin kumain and then wala na pala akong olive oil. So ito yung galing sa mountain, sa village nila Mister. And isalang ko. Ang bigat! Wala na kasi, naubusan na ako. So tatlong ganyan oh. Dito ko inano kasi imap ko naman siya mamaya. Kaya lang nasa tapon. Puno kasi siya. Puno itong galon namin. Ilang kilo ba? Ay, liter ba? Ito 20 liter ata. Ayan po. Galing ito sa bundok guys. Pure ito. Talagang ano, walang halong tubig. Kasi yung sabi ng iba na walang olive, yung binibenta daw nila sa market, nilalagyan nila ng water. Ito yung talagang pure kasi, oh, kita nyo? Gasan natin kasi, maano, wala na pala akong oil. Mahal din ang olive oil guys sa market. Kaya thank God maswerte kami. Kasi meron kaming tanim na olive. Hindi kami bumibili. O malaking bawas na din yun sa gastos. Kasi olive dito talaga na ginagamit nila sa salad. Sa akin minsan pinagpaluto ko yung ginagamit ko sa pagluto. Yan. Yan oh. Oh. Para hindi siya kasi every time nililinis ko yung sa loob ba. Ayan oh. Oh, kahit magtulo na siya, at least hindi siya tutulo doon dito. Dito ko itatago. Yung ayaw kasi ng olive na para ma-remain na fresh
at saka tasty yung olive natin, at saka hindi mag-iba ng kulay. Dapat hindi na sisilawan ng lights. Oo. Ay, meron pa pala akong kukunin. Yung paglagyan ko ba. Ito, oh. Inugasan ko din siya kasi tumulo siya, guys. Pag hindi mo ito linisin, magkakaroon ng cockroach. Gustong gusto ng cockroach ang oily part. Alam nyo? Kaya, dito sa Lebanon, takot sila sa cockroach. Sa ipis. Hindi ko naman ipagkakaila, meron din naman minsan dito sa bahay yung ipis, pero namamatay naman sila, hindi yung talagang ang dami-dami, hindi naman maiwasan, kaya lang talagang kailangan every time linisin ba, lalo yung mga kabinet, ganun. Okay, bigat siya. Okay, done. Meron na naman akong gagamitin ba? Gagamitin ko ito ng, ano lang ito, mga 2 weeks. Mamaya ay tapos, lagyan ko na naman siya ganun. Kargahin ko na naman siya. Punuin, ganun. Diba? Oh, okay. May may plane. Diba, may plane na dumaan dito. Jet ba yun? Yung pang, Hay, dahil kinhonik, mamabik ka. Bigla kayo, mama. Dahil? Basta kami, hala ako. Hala mo, hala? Hala. Ay, dahil Jet. Hala. Oh my God. Yung mga nakatago na kagamitan ng H, tinitira pa rin nila. Yun narinig namin na plane, yun na pala yun. Umalis na siya. Dumaan dito sa amin. Nanonood kami ni mama ng news. Hala, dahil Hayda. Admin no airport, Alam niyo, malungkot yung biyanan ko. Bakit siya malungkot? Kasi may balita galing sa tawag ito sa village. And alam niyo ang nangyari, ganito. Di ba yung parang namumuno doon is kamag-anak nila Mr. Close relatives, ganon. And tumawag siya kay mama. Sabi niya daw, meron na daw nakapasok doon na H. Yun ang sabi. Alam nyo yung naalala nyo yung kapitbahay ni mama, di ba yung bahay ni mama, may isa dito malapit sa church, yung maliit, mismo sa malapit sa persimmon tree. Kung nag-iwan ko kung nasagi ng camera ko, itry ko ipakita sa inyo. So doon sila nag-rent. Yung may-ari doon, guys, is Lebanese. And nandito siya sa Beirut. And then walang nakatira, almost matagal na kasi dito na sila nakatira. Ang ginawa ng may-ari, pinarentahan niya. At ang nagrenta ngayon, bago daw. Dati empty yun. Ngayon na ganito ang sitwasyon, pinarentahan nila sa sa H. Ayun, sumakit ang ulo ng binan ko, na nenervyos siya kasi mismo sa tabi ng bahay ni mama sila tumira. Magpapamilya sila, guys. And sabi naman ng yung namumuno doon na sabi ng namumuno doon kanina na kailangan nila ng tubig kasi yung bahay na yun walang kuryente, hindi siya nakakonect sa kuryente and tubig. So gusto nilang makikonek sa kuryente ay sa tubig ni mama doon. Nakita nyo sa rooftop ni mama na maraming tangke. Sabi ni mama, paano nila nabuksan yung yung di ba may small gate doon. Umakyat daw sila. Ay, galit na galit si mama at saka si Mr. guys. Inakyat nila yung nilagay nilang gate sa taas. Nakita nyo yung red na sabi ko na maliit. Yung pagpasok namin sa hagdan may maliit na gate.
na kulay red. Hindi basta-basta makapasok ang mga tao doon. Galit na galit ngayon yung binan ko na ninervyos siya kasi sabi nila, paano sila nakapasok sa taas? Nasusihan yon. Hindi rin alam ng namumuno. So ngayon, si Mr. sobrang galit niya na nagagalit siya sa trabaho niya kasi yung balita na yun ay hindi maganda. Bakit hindi maganda, guys? Let's say, okay, hindi naman namin sinasabi na lahat ng age ay masama. Kaya lang, kapag nakapasok na kasi yung age sa community, yung alam nyo, lalo sa Christian area, baka kasi yung may kakilala siya, magyaya yun, ali kayo dito hanggang rarami na yung age sa lugar nila, Mr. So, nalulungkot itong biyanan ko kasi paano na daw kung mag-stay sila forever doon. Kasi safe doon hindi nila, walang kumbaga alam ng age na maraming Christian doon, pero paano guys kung halimbawa sabi ng biyanan ko may tinatago sila na gamit ng age, alam nyo, baka tirain daw yung bahay kung saan sila nakatira, mismo magkatabi sa bahay ni mama. So, nag-aalala yung biyanan ko kasi may kapitbahay na siyang age mismo guys. So hindi siya hindi talagang halata na naninervyos kanina. Binipi ko ang baba. Kaya sabi ko, wag mo nang isipin, hayaan mo na si Johnny na ang tawag ito, na siya ang makikipag-usap sa namumuno and then yung nagparent ng bahay. Sabi niya, paano ako aakyat doon kasi balak pa namin aakyat after ng kung may pagkakataon kasi marami siyang naiwan na gamit doon. Kasi hindi naman namin inaasahan na ganun guys, na may mangyayari. And alam nyo, so na siya, na alboroto ba yun, paano na daw kung doon na sila mag-stay. Sabi ko, hayaan mo na lang muna na si Johnny ang tawag nito, makiusap na paalisin sila ng maaga ba. Ewan ko kung ano ang decision ng may-ari ng bahay, hindi ko alam. So yun guys, tatakot siya, may kapitbahay na siyang age. Kaya yun, si biyanan hindi siya makakausap, nervyos siya. Oo, hindi naman sila marami, isang pamilya lang. Kaso baka mamaya yung pamilya na yun may mga kaibigan, baka yayain nila doon. Ang problema, ayaw ni Mr. na meron sanang iba doon. Dapat kasi talaga pure Christian yung area nila, Mr. Oo guys. So ayan, magtupi ako ng damit and i-end ko na itong vlog namin. Hanggang dito na lang guys, and God bless you all. Bye guys.